paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kang munang kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Gaano mo lubos na kilala ang mga tao sa iyong paligid? Mag-iingat ka. Lakasan mo ang iyong pakiramdam. Balot! Penoy balot! Ay, ang tumal naman ng bintahan ngayon. Kanina pa ako nag-iikot, pero ilan pa lang ang nabibili sa paninda ko. Kailangan pa naman namin ng pera ngayon. Dahil magbe-birthday ang anak ko. Uy, doon sa iskinitang yon. Doon ako pupunta. Baka sakaling may bumili. Balot! Penoy balot! Balot kayo riyan! Uy, ayun! Ayos! May tumatawag na sa akin. Lalapitan ko. Sir! Balot ho? Hindi. Penoy! Hindi. Sir, ano ho bang hanap nyo? Balot at penoy lang ho ang tinitinda ko eh. Ikaw ang kailangan ko. Ha? Ako? Bakit, sir? Ay, sandali ho. Bading ho ba kayo? Hindi. Pero, ang mga mata nyo, nagliliyab. At biglang, nagbago ang inyong anyo. Hindi! Hindi! Ay, Polito! Asawa ko! Sino? Sino may kagagawa nito sa'yo? Sino? Ang asawa ko! Ang asawa ko! Pinatay ang asawa ko! Pinatay ang asawa ko, sir! Pinatay ang asawa ko! Gumawa
kayo ng paraan. Hulihin niyo ang hayop na kriminal na yan. Kailangan mabulok niyo sa bilangguan. Isa siyang halima. Halima! Nay, ako na lang pong magbabantay kay tatay. Baka inaantok na kayo. Kasi po, ilang gabi na kayong hindi natutulog. Lagi kayong nasa tabi ng kabaong ni tatay. Hindi ako inaantok, anak. Sige na. Iwan mo na lang ako dito. Pero, Huwag mo akong alalahanin. Gusto kong dumito lang sa tabi ng tatay mo. sige po. Kayo po ang bahala. Doon na lang po muna ako sa labas. Kawawa naman ang asawa ko. Pinatay siya ng walang kalaban-laban. Pero huwag kang mag-alala. Tinitiyak ko, mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. Isinusumpa ko yan. Nakakatakot naman ang nangyari. Wala na tuloy gustong lumabas ng bahay kapag ganitong oras. Kasi naman, may halimaw daw na gumagala sa lugar natin. Masyado silang mapagpaniwala. Sa panahon ba naman ito, uso pa ang halimaw? Yun ang sabi nila eh. At saka, sino ba naman ang hindi maniniwala? Sa itsura ng pinatay. Hindi kayang gawin yun na isang normal na tao. Tama ka. Hindi yun magagawa ng isang normal na tao. Ng matinong tao, Mina. Ha? Kundi isang lulong sa ipinagbabawal na gamot ang may kagagawa nun. Hindi halimaw, na katulad ng sinasabi mo. Adik sa droga ang pumatay sa lalaking yun. Nakababahala nangyari sa lugar natin, Mina. Ngayon lang naganap sa atin ng ganito. Oo nga ho, Itay. Marami na sa mga kalugar natin ang sobrang takot na takot. Ang iba nga ho sa kanila, maaga nagsasara ng mga bahay at hindi na lumalabas kapag kumagat na ang dilim. Ganun ang dapat natin gawin. Dapat tayo mag-ingat. May mahirap na. Baka maging biktima rin tayo ng sinasabi nilang halimaw na pumapatay sa ating lugar. Gawin natin ngayon, Hepe. Naaalarma yung mga tao. Natatakot, lalo pat pinatulan ng media ang balita. Headline, sir. May halimaw sa lugar natin. Isolated case lamang ito, Sarento. Nag-overreact lamang ang mga tao. Alam mo na naman ang press, di ba? Sinesensationalize nilang balita para mabiling kanilang dyaryo o pakinggan sila ng mga tao. Hayaan mo sila. Titigil din ang mga yan. Tatandaan ko kasi, sir, nangyari na rin ito noon nung nandun pa sa Maynila ako nung college. At sinasabing halimaw daw ang pumapatay. Madel, katulad ng sinabi ko, isolated case lang ito, ha? At walang dapat na ikabahala ang publiko. Pero hindi naman nangangahulugan na magpapabaya tayo. Gagawin pa rin natin ang ating tungkulin para mahuli at mapagbayad kung sino man ang kriminal na yon. Sa lugar na ito, dito pinatay ang lalaki. Bibihira nga ang tao sa kaling ito paggabi. Madilim. Walang ilaw yung mga poste. Kaya hindi imposible na pamugaran ng mga masasamang tao dito. O worst, yung sinasabi nilang halimaw. Ano nga kaya? Totoo bang may halimaw? Madel, Primo? sabi ko na nga ba ikaw Pulis ka na pala ngayon. At wow, ha? Sarhento ka na. Oo. Palibasa matagal tayong hindi nagkita. Dito na ako nakadestino. Ikaw, kumusta ka na? Wala na akong balita sa iyo,
Buhat nung tumigil ka sa pag-aaral sa koleyo, yung nasa Maynila tayo. Wala kasing pera eh. Mabuti pa magmerienda tayo. Para naman makapagkwentuhan tayo ng matagal-tagal. Ako taya. Talaga? Oo. Sige. Teka, saan ba maganda kumain? May alam ako. At sigurado magugustuhan mo. Ako, nabusog ako. Sarap kasi nung kinain natin eh. Tama ka nga, nagustuhan ko. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Madel. Ano nga palang ginagawa mo sa lugar na yung kanina? May iniimbestigahan lang ako. Alam mo na siguro yung balita tungkol doon sa pinatay? Oo. Alam ko. Balitang-balita eh. Anong resulta ng pag-iimbestiga mo? Wala pa eh. Malabo. Walang lead. Walang testigo. Walang ebidensya. Ganon ba? Alam mo, mahihirapan ka lang dyan. Hindi mo mahuhuli ang kriminal na yon. Oh? Ang ibig kong sabihin, sigurado magtatago na yon. At posibleng wala na siya sa lugar na ito. Tumakas na. At maaaring hindi na siya bumalik. Kahit kailan. May point ang kaibigan mo. Tama siya. Maaring wala na nga sa lugar natin ang kriminal. Maaring tumakas na yon at nagtago na. Oo nga, sir. Ganyan naman talaga yung gawain ng mga kriminal. Mas nakagawa ng krimen, nawawala na lang parang bula. Ang problema lang natin, hanggang sa ngayon, wala pa rin tayong lead sa krimen. Sir, what if... What if, Sargento? What if kung hindi umalis yung kriminal? At naghihintay lang ng pagkakataon? Sinasabi mo bang baka may sumunod na mangyayari? Posible. Lalo na kung ang kriminal isang psycho killer. Aba, hindi malayong maulit ang krimen. Sa bagay na yan, kailangan natin magbantay ng mabuti. Hindi dapat na maulit ang pagpatay. Hindi na dapat, Sargento. Nanay? Jenny? Anak? Umiiyak po kayo. Ay, hindi. Hindi, anak. Yan po, May luha kayo sa mga mata nyo. Bakit po, Nay? Naalala niyo si tatay? Salpay kasi yung pumatay sa kanya. Wala na tuloy si tatay. Kahanapin natin ang pumatay sa tatay mo. Mananagot siya. Paano po? Hindi naman po natin alam kung sino siya. Magbabayad siya. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa iyong ama. Isinusumpa ko! Gaganti po kayo, Nay. Inapi ang tatay mo. Kaya hindi ako dapat na magpabaya. Pero masama pong gumanti, hindi po ba? Masama sa mga taong walang magagawa. Pero ako, may paraan ako para maipaghiganti ang tatay mo. At alam kong ikatutuwa niya yun. Mabibigyan ng hustisya ang kamatayan ng iyong ama. Isinusumpa ko! Nanay? Nanay, ano po yun? Yun ay tanda ng pagsang-ayon sa atin ng panahon. Pagbibigyan niya ang ating hiling. Nanay? Umuulan yata. Kanina pa nagsusulitan pa na ako. Ay, Prima, gising ka pa. hindi po ako makatulog eh.
Kasi masyadong malakas ang kulog at kidlat. May anunsyo ba ng bagyo? Wala naman. Teka anak, Bakit ho? bakit pawisan ka? Malamig naman ang panahon. Ho? Nako, masama ba pakiramdam mo? Oo, medyo masakit nga pong katawan. Baka tatarangkasuhin ka. Mabuti pa uminom ka agad ng gamot Oo. para hindi na tumuloy yan. At teka, nasaan ba si Mina? At nang maasikaso ka? Sandali ha, tatawagin ko si Mina. Sige ho. Mina! Bakit ba ako nagkakaganito? Iba ang pakiramdam ko. Parang mainit. Para ako napapaso. Ano bang nangyayari sa akin? Ano? Umaga na pala. Maliwanag na. Sarap ng tulog ko. Mulang kasi na malakas kagabi. Buti na lang bukas itong musoleo. Kaya may napwestuhan ako. Ay, makalabas na. Ay. Good morning mga kapitbahay. Huwag na kayong sasagot. Baka pag sumagot kayo, matakot ako. Tahimik na lang kayo. Hirap nito. Pagtulog mo, patay ang mga kasama ko. Paggising ko, patay pa rin ang mga kasama. Ay, kulang na lang, mamatay na rin ako. Teka, ano yun? Lalapit nga ako. Ano ito? Hindi maaari. Sino may gawa nito? Anong sinabi niyo? May humukay sa libingan ni Hipolito? Yung lalaking pinatay? Oo, at nawawala ho ang kanyang bangkay. Ha? May kumuha sa rento. Ano? Sino man ang kukuha nun? Ay, hindi ko ho alam. Ba't hindi niyo alam kayong sepulturero? Dapat alam niyo. Kayo rin ho nagbabantay, di ba? Oo, pero napakalakas ho ng ulang kagabi. At saka, sino naman mag-aakala na may gagawa ng gano'n? Hindi naman mayaman yung patay. Para pag-interesan ako sino. At ano naman ang gagawin na doon? Bangkay na yun. Okay. Hayaan niyo. Mag-iimbestiga kami. Sa rento, Bakit ho? hindi ho ba pinatay siya? Oo. Nako, ma'am. Hindi ho kaya bumangon ng patay? Ha? Dahil balak niyang maghigante? Sarento, Sir, anong nangyari sa pag-iimbestiga nyo sa nawawalang bangkay? wala pa rin ng linaw eh. Pero patuloy sa pagkilos yung mga tauhan natin para mahanap kung sino man yung may kagagawa nun. At kung ano ang kanyang motibo. Isang tanong pa, no? Naipaalam niyo na ba sa asawa niya nangyari? Papunta pa lang ho ako doon. May dinaanan lang ako dito sa presinto. Mas magandang malaman niyang nangyari. Baka sakali may alam siyang tao na posibleng gumawa nito. Oh, yes sir. O sige na, lumakad ka na. Mamaya lang ulit tayo mag-usap pagbalik mo, ha? Okay sir. Sandali lang po sir. Bakit? May sasabihin ka pa? Kasi may napansin lang ako doon sa pinaglibingan ng bangkay. Ano napansin mo? Sa itsura nung yung hukay. Hukay? Parang hindi naman talaga hinukay. Ano ibig mo sabihin? Kasi may mga palatandaan ako nakita na hindi nga yun hinukay, kundi may umahon sa libingan. Bumangon ng patay? Yung ba ibig mo sabihin? Ay, hindi ko pa matiyak. Imposibleng iniisip mo na kusang bumangon ng patay sa rento. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi. Nawawala ang bangkay ng asawa ko? Oho, Aling Laura.
Saan napunta ang bangkay niya? Hindi pa ho namin alam. Nag-iimbestiga kami. Ganun ba? Hindi ho ba kayo pupunta sa sementeryo para tingnan yung pinaglibingan ng asawa nyo? Para ano pa? Sinabi mo nang nawawala ang bangkay ni Hipolito, hindi ba? Bakit pa ako mag-aaksaya ng panahon para pumunta doon? Ha? Hanapin niyo na lang siya. Saka niyo ako balikan kapag natagpuan niyo na. Okay. Kayong bahala. Oh, sige ho. Magpapaalam na ako. Sige, salamat. Bakit ganun siya? Parang hindi interesado. Di kaya meron siyang kinalaman sa nangyari? Halos walang pinagbago ang itsura ng asawa ko. Magandang lalaki pa rin siya. Hipolito. Naaalala ko ang masasayang araw natin. Masaya tayo nun. At mahal na mahal natin ang isa't isa. Pero ngayon, patay ka na. At nang dahil yun sa kagagawa ng hayop na kriminal na yun. Pero huwag kang mag-alala. Dahil nalalapit na rin ang oras niya. Magbabayad siya ng mahal. Primo, aalis ka na naman? Gabi na. Delikado sa labas. Alam mo naman na nangyari, hindi ba? Magpapahangin lang ako. Masyado kasing malinsakan ng panahon. Saka hindi naman ako lalayo. Babalik agad ako. Hindi ka ba natatakot lumabas? Bakit naman ako matatakot? Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Paano kung matsyempohan ka ng killer? O nung halimaw na sinasabi nila? Hindi mangyayari sa akin yon. At kung sakali man, hindi ako pa uuna sa kanya. Nakahanda akong ipagtanggol ang sarili ko. At sinisiguro ko sa'yo, hindi ako madidisgrasya. Tiyak yun. Panahon to. Halos gabi-gabi na lang ganito. Ano yun? Parang may sumusunod sa akin. Magpapatuloy na ako sa paglalakad. May tao na. Kung sino ka man, malas mo lang. Sige, sumunod ka hanggang gusto mo. Hanggang sa lugar na walang tao. Bibilisan ko pa ang paglalakad ko. Ganyan nga. Bilisan mo rin ang paglalakad mo para makita mong hinahanap mo. Yan. Malapit na siya sa akin. Ngayon, haharap ako sa kanya. Ako bang... ikaw? Ikaw? Madel? Ako nga. Bakit? Wala. Akala ko kung sino. Bakit mo ba ako sinusundan? Nakita kasi kitang nagmamadali. So naisip ko sundan kita. Saan ka ba pupunta? Namamasyal lang. Namamasyal? Oo. Sa ganitong lugar? Kakaiba ka yata, primo. Madel. Hindi ka ba natatakot na baka makasalubong mo yung sinasabi nilang halimaw? Bakit naman ako matatakot? Hindi ako takot sa kanya. Tsaka hindi naman totoo yun. Isa pa, kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko kung sakali. Oh, ganun ba? Oo. Madel, sige. Mauna na ako. Kailangan ko nang umuwi. Gabi na, baka magalit ang commander ko. Mahirap na eh. Ha? May asawa ka na? Oo. Sige, maiwan na kita. May asawa na pala siya. Akala ko binata pa. Sayang. Primo,
Salamat naman na umuwi ka na. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo akong alalahanin. Dapat nagpapahinga ka na. Hindi nga ako makatulog. Narito na ako. Halika na, matulog na tayo. Primo, sana naman kapag gabi na, huwag ka nang lalabas. Hindi ako mapakali kapag hindi kita nakikita dito sa bahay. Wala ka kasing tiwala sa akin eh. Malabong may masamang mangyari sa akin. Dahil hindi ko papayagan na madihado ako ng kahit na sino. Tandaan mo yan, Mina. Good morning, Hepe. Oh, Sarento, good morning. Ano balita? Eto. Pakibasa ho, sir. Ito. Ano ito? Umatake na naman ang killer kagabi. At ang nakikita ko sa dyaryong hawak nyo, siya ang biktima. Wala pa rin pinagkaiba sa nauna yung pagkamatay niya. Wakwakan tiyan. Labas ang bituka. Hindi. Sir, tinitira tayo ng media. Wala daw tayong ginagawa. Sarento, tawagin mo ang mga iba nating mga kasamahan. Sir? Kikilos tayo. Kailangan wag nang masundan pa ang pangyayaring ito. Buti naman kumilos na ang mga otoridad. Dapat nung una pa lang, ginawa na nila yan. Hindi na nasundan pa. Oo nga ho, Itay. Kasi naman masyado silang kampante na hindi na mauulit pang nangyari. Kasi nga pala si Primo. Nasa kwarto pa ho, Itay. Tulog pa. Tulog pa? Opo. Bakit? Anong oras na naman ba siya umuwi kagabi? Hindi ko alam dyan. Di ko na namalaya ng pagdating niya eh. Nagising na lang ho ako, nasa tabi ko na siya. Hindi ba siya nakinig sa iyo? Nung pagsabihan mo siya ng nakaraang gabi, umalis na naman ulit. Oo, Itay. Ko, Kaya nga sa pangalawang gabi, hindi ko na napigilan ng antok ko. Madali ako nakatulog. kaya ganun ba? Oo. Ay, Oo. bantayan mo yung asawa mo ha? Opo. At huwag mong payagan lumabas kapag gabi na. May masyadong delikado. Kaso ang tigas mo ng ulo ayaw makinig sa akin. So, hindi pa siya natatakot. Na baka sa paglalakwatsa niya, masalubong niya ang killer. At siya mapagbalingan. Itay. Gawin mo lahat para mapigilan mo yung asawa mo. Kung kinakailangan tali mo. Nang mapirmi dito sa bahay. Naku. Gawin mo. Dahil kung hindi, nako, malamang, maaga kang mabiyuda. Dami nitong labahin ko. Halos 2 linggo kasi ako hindi nakapaglaba. Kaya yan, natatambak. Buti pa, ibabad ko na muna itong iba para maalis ang mga nanikit na dumi. Lalagyan ko lang ng sabon. At ilalagay ko nito mga damit. At itong paboritong isuot ng damit ni Itay. Yan. Teka. Ano to nasa damit ni Itay? Kulay pula? Parang dugo! Anong sinabi mo? May mga dugo ako nakita sa damit ni Itay. Dugo? Oo, Primo. Paano namang magkakaroon ng dugo yun? Saan galing? Abay, ewan ko. Hindi ko alam. Ay, teka, sandali. Oh, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Itay. Itatanong ko sa kanya. Ano? Mina, wag mo nang gawin yan. Ha? Uy, bakit? Ako na lang. Baka mapasama pa kung ikaw ang magtatanong. Bakit mo mapapasama? Tatanong lang naman ako. Basta wag ka nang makulit. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Ako na lang, ha? Sige. Ayos. Solve na ako. Pwede na matulog. Saan kaya magandang pumwesto? Doon sa ibabaw ng nicho. Tama.
Ito, dito. Paano mga kapitbahay? Good night na. See you tomorrow. Ay, sarap. Ano yun? Parang may tao sa bandang yun ah. Bay, may tao nga. Teka't lalapitan ko. Baka itong kumuha sa bangkay ng lalaki at uulit na naman. Lagot ka sa akin ngayon. Asang bimbastong ko. Kala mo makakaulit ka pa, ha? Patay ka sa akin ngayon. Dahan-dahan. Hindi niya ako dapat na mapansin. Malapit na ako sa kanya. Eto na. Ngayon, itong bagay sa... Anong... Hindi! 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 Totoo bang sinasabi niyo, Mang Doming? Oo, kitang-kita ko, magharap kami dalawa. Ganito lang ang distansya namin, no? Sandali, huwag niyong masyadong idikit ang mukha niyo sa mukha ko. Uy, Baka bakit? kapalit tayo ng mukha. Pogi naman ako. Minimwista ko lang. Lasing kayo kagabi, hindi ba? Hanggang ngayon, amoy alak ka pa rin eh. Oo, pero hindi naman ako masyadong lasing eh. Kunti lang naman yung ininom ko. At malinaw na malinaw pa ang isip ko, Epe. Mang Doming. Maniwala kayo. Naaagnas na bangkay ang nakita ko. Ano pong ginagawa niyo? Jenny, anak, Ano yan? Bakit mausok? Ano po yung nilalagay niyo sa apoy? ito ang magiging daan upang magbayad ang salarin. Po? Tumingin ka sa iyong likuran. Tatay! Buhay si tatay! Ay, tatay! Bakit ganyan ang itsura niya? Parang naaag na sa mga balat niya. At saka, baho! Tatay! Tatay! Salamat naman at tinabutan kita dito sa bahay mo, Tatay Kanor. Kanina pa kita inaabangan. Naabangan mo ako? Oo, Bakit? dahil gusto ko kayo makausap. Tungkol saan? Didiretsahin ko na ho kayo. At gusto ko, diretso rin sagutin ang tanong ko. Sige, sabihin mo. Saan ho nang galing ang dugong nakita ni Mina sa damit mo? Dugo! Oo, Teka. Hindi ko alam. Paano magkakaroon ng dugo ang damit ko? kayo lang ang makakasagot niyan, Tatay Kanor. At sana, huwag magkatotoo ang kutob ko. Anong ibig mo sabihin? Sa kanyo na humalalaman. Sana hindi totoo ang hinala ko tungkol sa inyo. Ano? Pinagdududahan mo si Itay na siya ang kriminal? Oo. Imposible! Mina, paano mo ipaliliwanag ang dugong nakita mo sa kanyang damit? At ang palagi niyang pag-alis-alis ng bahay kung gabi? Saan siya nagpupunta? Umaalis si Itay kapag gabi? Ilang beses ko na siyang nakita na lumalabas ng bahay niya. At minsan,
Sinundan ko siya. Malas nga lang at bigla siyang nawala. Sa lugar kung saan... Kung saan? Ay ano, Primo? Kung saan nangyari ang mga pagpatay. Ano? Oo. Kaya malaki ang posibilidad na si Itay Kanor ang salarin. At ang sinasabing halimaw sa lugar natin, siya. Hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Primo. Totoo nga kaya ang kanyang hinala na si Itay ang pumapatay sa lugar namin? Pero, imposible. Ang alam ko, hindi na siya lumalabas ng bahay kapag gabi na. Pero kailangan malaman kong totoo. Babantayan ko ang mga kilos ni Itay. Tay? Na, Mina, bakit? May lakad kayo? Pupuntahan lang ako. Gabi na ho delikado sa labas. Oo, sandali lang ako. Saan ho ba ang punta nyo? Oh, kailangan ko bang sabihin sa'yo? Hindi naman ho. Kaya lang, gusto ko lang malaman. Sa isang kaibigan. Ho? Sige, alis na ako. Sige ho. Na, isa lang mo maingay pinto, ha? Oho. Sino kaibigan ang pupuntahan niya? Sa ganitong oras? Hindi. Gusto kong malaman. Susundan ko ang Itay. Ayun. Lumiko ang Itay sa may kanto. Magmamadali ako. Hindi siya dapat mawala sa paningin ko. Pero kailangan huwag niya ako makita. Ayun ang Itay. Nagmamadali. Tumigil siya. Lumingalinga. Kailangan magtago ako. Parang may sumusunod sa akin. Wala naman akong makita. Baka guni-guni ko lang. Papatuloy na ako. Kailangan magawa ko ng dapat kong gawin. Ay, salamat. At hindi niya ako nakita. Nasaan na siya? Biglang nawala ang Itay. Saan na nagpunta yun? Ay, ayun. May lumabas mula sa abandonadong building. Ano to nakikita ko? Isang napakalaking tao. At ibang-iba ang kanyang anyo. Parang isang halimaw. Halimaw nga. Halimaw nga. Totoo, may halimaw. Oh, hindi. Papalapit siya sa kinalalagyan ko. Anong gagawin ko? Hipolito, bakit hindi ka pa kumilos? Bakit ayaw mong gawin ang pinapagawa ko sa'yo? Kinamit ko ang namana kong itim na kapangyarihan mula sa aking mga ninuno para lang sa'yo. Para makapaghiganti ka sa kaapihang dinanas mo sa kriminal na yon. Sa mga kamay niya namatay ka. Kaya sa mga kamay mo, dapat rin siyang mawala. Tumayo ka. Ibig sabihin, gagawin mo na ang dapat mong gawin. Ganyan nga. Magalit ka, Hipolito. Gamitin mo yan para patayin ang salarin. Humayo ka na. Sige. Patayin mo siya. Mabuti na lang, hindi niya ako nakita. At nakaalis ka agad ako. Nakakatakot ang itsura niya. Pero sino siya? Sino ang halimaw na yon? Nabigla na lang...
Ang Itay? Siya ang naroon sa lugar na yun. Hindi kaya... Si Itay? Ang halimaw? Iba na talaga ang panahon ngayon, sir. Kung ano-anong kababalagan ang nangyayari. Sabi nila, may halimaw. Si Mang Doming naman, yung sepulturero, nakakita ng naagnas na bangkay. Only in the Philippines, sir. Alam mo ang totoo, Sarento? Parang gusto kong maniwala na hindi. Sir? Kaya lang pulis tayo. Sa bawat pangyayari, lalo na sa mga krimen, nagiging basahan natin ang mga ebidensya at mga testigo. Kung maniniwala tayo sa mga sabi-sabi o kwento, ano na lang sasabihin ng mga tao? Baka isipin nila, nagpapalusot lang tayo dahil hindi na natin masolve ang kaso. Oo nga po. Pero hindi masamang maniwala. At kung ebidensyang kailangan, maghahanap tayo. Ha? Paano? Anong gagawin natin, sir? Ha? Primo? Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka nagpunta sa ganitong 10 oras ng gabi? Sa labas. At anong ginawa mo sa labas? Mahalaga ang ginawa ko. Ano? Primo, nakita kong halimaw. Ha? At alam ko na kung sino siya. Nakita mo? Kilala mo na ang halimaw? Oo! Sino? Sabihin mo sa akin, Mina. Sino ang halimaw? Kailangan magmadali ako. Kailangan ko makarating kaagad sa bahay namin. Ayun, malapit na. Ayun ang bahay namin. Sana hindi pa huli ang lahat. Nandiyan na lang si Tatay! Mina! Anak! Hindi ko akalain. Kayo palang kriminal. Kayo ang halimaw. Anak! Anong sinasabi mo? Hindi ako! Huwag na kayong magsinungaling. Alam ko na ang lahat. Sinundan ko kayo at nakita ko kayo ang pumunta sa lugar na yon. Kaya natitiyak ko kayo din ang halimaw na lumabas sa lugar na yon. Anak, nagkakamali ka! Hindi ako halimaw! Puko ka na, tay. At Mamamatay tao ka. Halimaw! Kaya ang dapat sa'yo, mamatay! hindi! Saan tayo, sir? Mag-iikot-ikot pa rin tayo. Mahaba pang gabi. Marami pang maaaring mangyari. Sir, ano yun? Parang may sumigaw sa bandang yun. Iligo mong sasakan. Puntahan natin ang lugar na yon. Okay, sir. Baka sumasalakay na naman ang kriminal. Ang dapat sa'yo, mamatay! Huwag! Ano? Buhay ka pa? Tama ha? Umalis ka dyan, Mina. Dapat nagmamatay ang halimaw na yan. Hindi ka bang halimaw? At hindi ako. Tumigil ka! Itay! Nak! Siyang sinundan ko. Kaya ako umalis. At kitang-kita ko kung paano siya nagpalit ng kanyang anyo. Siya ang mamatay tao. Siya halimaw. Ano? Primo! Primo, totoo ba? Huwag ka nang mag-alinlangan sa sinabi ko, nak. Maniwala ka sa akin. Siya ang halimaw. Umamin ka, Primo! Ikaw ba ang halimaw? Primo! At matagal kong inilihim ito sa iyo. Pinilit kong mabuhay ng normal. Pinigilan ko ang sarili ko na huwag pumatay ng tao.
Subalit, hindi ko na natagalan. Sabik na sabik ako sa pagpatay at pagkain ng tao. Isa akong halimaw. Halimaw ka! Oo. At walang nakatuklas ng lihim ko na hindi ko pinatay. Kahit ikaw pa, Mina. Ngayon, katapusan niyo ng mag-ama. Hindi! Tigtas na kayo! Sarento! Hepe! Patay na siya. Ha? Hindi ko akalain na totoo yung nakita ko. Si Primo, ang asawa mo, isang halimaw. Ano yung narinig ko? Parang mga ungol galing sa may kabilang nicho. Ano? Hindi. Ang bangkay. Nagbalik ang bangkay. Oh, Diyos ko. Ano yung ginagawa niya? Tinatabunan niya ng lupa ang kanyang katawan. Inililibing niya ang kanyang sarili. Niloloko niyo ba kami, Mang Dome? Hindi. Ba't ko naman kayo lolokohin eh? Totoo. Bumalik na ang bangkay sa kanyang libingan. Kitang-kita ko. Sigurado kayo? Eh, kung nagdududa kayo, halik kayo. Sige, sumama kayo sa akin. Para makita nyo na totoo ang sinasabi ko. Bakit ka tumatawa? Maring nagsasabi ka nga ng totoo, Mang Dome. Ha? Dahil kung totoo ang halimaw, totoo rin ang nabuhay na bangkay. Ano? Ikaw ang nakapatay sa halimaw? Oo, ako at ang mga kasamahan ko. Hindi. Hindi ako naniniwala. Aling Laura? Hindi maaaring kayo. Ha? Si Hipolito, ang asawa ko. Siya ang pumatay sa halimaw. Nagiganti siya. Anong ibig niyo sabihin, Aling Laura? Binuhay ko siya para siya ang pumatay sa halimaw na yon. Ano? Kaya hindi maaaring kayo. Ang asawa ko ang tumapos sa buhay ng halimaw na yon. Si Hipolito! Sa palagay mo, Sargento, nababaliw na si Aling Laura? Kung pagbabasihan natin ang kanyang kilos, masasabi nating, oo, nawawala na nga siya sa kanyang sarili, Hepe. Pero kung ang mga kakaibang pangyayari sa lugar natin ang ating titignan, no, hindi siya nababaliw. Tunay nga talagang mahiwag ang buhay ng tao. Kung minsan, may mga bagay tayong hindi kayang ipaliwanag ng ating isipan. Pero ano, Hepe? pulis pa rin tayo. Mas dapat pa rin tayong maniwala sa ebidensya at testigo. Tayo mismo ang testigo, Hepe, na totoo ang kababalaghang nangyari sa lugar natin. At nakita din natin ang ebidensya. Hindi pa ba sapat yun na maniwala tayo? Bena, anak. Itay, Alam kong nararamdaman mo ngayon. Nalulungkot ka dahil sa pagkawala ni Primo. Di ba? magkahalong nararamdaman ko ngayon, Itay. Una, malungkot ako. Dahil nawala ang mahal ko. At sa matagal na panahon, nagawa niyang ilihim sa akin ang kanyang tunay na pagkatao. Isa siya
Isang halimaw na hindi natin alam kung anong uri at kung saan siya nagmula. At masaya ako dahil wala na yung halimaw na pumapatay sa lugar natin. Pareho tayo ng nararamdaman, anak. Dahil kahit papano, napamahal na rin sa akin si Primo. Kaya lang, hindi habang panahon mananaig ang masama eh. Tadhana ang kumilos upang matapos ang lahat. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Sana mapatawad siya ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Saan po ba talaga tayo pupunta, Nay? Pupuntahan natin ang itay mo. Huwag na lang po kaya. Kasi natatakot ako sa kanya. Hindi ka dapat matakot sa kanya, anak. Mabait ang itay mo. At kailanman, hindi ka niya magagawang saktan. Pero patay na po siya. Kahit patay na siya, dala niya sa kanyang libingan ang labis na pagmamahal sa atin. Lalo na sa'yo. Ah, malapit na tayo sa sementeryo. Bilisan pa natin ang paglalakad. Yeah. Ito na huli kong paglilinis ng nicho dito sa sementeryo. Tama na ang mga kababalaghang nakita ko. Ayoko na uli masaksihan ang mga nakita ko. Uuwi na lang ako sa aming probinsya. At doon ko na lang ihintayin ang aking kamatayan. Ba? May isang babae at bata na pumunta sa libingan ng nabuhay na bangkay. May dala silang kandila at bulaklak. Ay, ano yung nakikita ko sa kanilang harapan? Parang isang puting usok na korting tao. Isang multo? Nariyan si tatay? Nanay? Oo, anak. Sa lugar kung saan siya nakatagpo ng kapayapaan. Hindi na po siya babalik sa atin. Hindi na. Pabayaan na natin siya maging masaya. Kung saan man siya naroroon ngayon. Nanay? Anak? Si tatay. Si tatay po, oh. Ayun siya, oh. Kumakaway sa atin. Nakangiti siya, nanay. Hipolito. Ay, nung wala na siya, nawala na ang itay. Nagpaalam na siya, anak. At hindi na siya kailanman babalik. Payapa na siya. Oh, Hipolito. Patawarin mo ako sa naging kahibangan ko. Hindi ko dapat sinaklawan ng kagustuhan ng Diyos. Ipinapangako ko, magmula ngayon, tuluyan ko nang itatapon ang kapangyarihang nagmula sa dilim. Itatakwil ko na ito sa ngalan ng ating Panginoong Diyos.
Ikaw, kaibigan, ano ang itinatakwil mo sa iyong buhay? Gawin mo na habang may panahon ka pa. Magbago ka at huwag magmistulang halimaw.